Ito, si Vice President Robredo lang ba ang nababahala dyan sa mga patayan na yan? Hindi. Ito mismong representative ng Samar First District, kaibigan nitong Pinaslang, ang tinuturong pumatay mga pulis eh. Paano mo masasabing inkwentro yan? Yung mayor shoot out sa mga pulis. Pulis niya. Ha? Ano ka eh? Mayor ka eh. Ba't siya anong dahilan? Magnanakaw ba siya? Hinahabol ba siya ng pulis dahil magnanakaw siya? Ha? Yung pwede magkaroon ng inkwentrong ganon. Hindi, ito tinambangan eh. At saka ang mga dalang armas eh, high-powered eh. Oh, mga kaibigan eh. Kaya, ang sabi nitong si First District Representative Edgar Mary Sarmiento, humihingi ako ng tulong. I can't get justice from the Philippine National Police. I believe so. Sabi ho niya. Kaya, ang nais nilang mag-imbestiga ay National Bureau of Investigation para sa partial investigation sa pagkamatay nitong si Calbayog City Mayor Ronald Aquino. At sinasabi niyang hindi totoo yung claim ng pulis na yun ay shoot out. Wala nga dahilan eh. Bakit makikipagbarilan, sige nga, ang mayor? Anong logic meron yun? Wanted ba siya? By the law? At makikipag-shoot out siya? Siyempre, yan ang magiging palusot. Gagamitin nila na justification. Kahit na yan ay politically motivated. Sinunod lang ng mga yun, yung nag-utos sa kanila. Alangan naman sumunod yun ng walang kapalit. Di ba? Pakigising mo yun, baka bangungutin yun, no? Ang lakas maghilik. Hindi shoot out. Sabi nitong congressman, ako'y nasasaktan na pinalalabas na shoot out doon po sa ground zero. Maliwanag na sinasabi ng mga witnesses na talagang binaril muna ang sasakyan ni Mayor. Yan ang sabi ng congressman. Doon naman sa mga nang ambush, masakit sabihin, kaya lang, mga naka-uniforme ito, mga miyembro ng PNP. Ako'y nagtataka, bakit naka-bonnet at saka naka-M203 pa? Di ba yung M203, yung may launcher yun? Grenade launcher? Paano shoot out yun? Talagang preparado sa ambush. Ibig sabihin nun. Naka-bonnet pa. Bakit nakatakip? Meron ba shoot out na nakatakip ang ulo? Mga kaibigan. Tsaka, anong justification na magkakaroon ng shootout? Sige nga. Kaya sabi niya, talagang handang-handa. Yan ba, kailangan mo ng ebidensya para magkaroon ka ng konklusyon? Hindi. Katulad nung sinasabi ni Roque, labang kay Vice President Leni Robredo na maglabas daw ng ebidensya na massacre. Hindi ba massacre yung maramihan yung ginawang pagpatay? Bakit niyo sa kanya ipalalabas ang ebidensya? Kayo itong accountable. Nasa inyo yung accountability. Na ipaliwanag niyo yan. Di ba? Mga kaibigan, itong mga taong ito, siya lang ba? Si Vice President lang ba nagtataka? Hindi. Ultimong ito ng mga opisyal na iba. Ang sabi,
it boils down to politics. Paniwala ni Sarmiento na politically motivated. Ang ginamit sa pagpaslang pulis, di ba kriminal ang gumagawa nun? Yung mga ganon. Pumapatay ng mga hired killer, di ba? Ano yan? Gun for hire ba ang PNP? Mga kaibigan? It boils down to politics, sabi nitong si Congressman Sarmiento. The reason why Samar belongs to the top 12 poorest provinces of this land. Yan daw ang dahilan. Dahil sa politika. Noong 2011, yung dating mayor dyan na ang pangalan ni Reynaldo Ining Uy, pinatay ng mga hindi kilalang assailants habang dumadalo sa isang piyesta sa Hinabangan, sa bayan ng Hinabangan. Ito namang mayor na pinatay ngayon, yung Aquino, pupunta sa birthday ng anak mga kaibigan At sinabi rin ni Sarmiento na hindi totoo na si Aquino ay sangkot sa droga. Siya ay, nung oras na mapatay, ay patungo para dumalo sa birthday celebration ng kanyang anak nang siya ay ambusin sa kanyang sasakyan. Ang sabi nito, si Sarmiento, I'm appealing once again to President Digongio, and this time to the Department of Justice, to allow the National Bureau of Investigation to investigate what happened, since uniformed personnel who are supposed to be protectors of peace and order were involved in the shooting incident. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo nagkakamali na ang gumagawa na lang ng krimen ngayon mga pulis, mga otoridad na dapat nangangalaga sa kaligtasan, katahimikan ng mamamayan. Pero sila ang laging sangkot sa nangyayaring krimen simula nung pandemic. Sa bagay, kahit walang pandemic, marami ng krimen na kinasasangkutan ng pulis. Pero dito, crystal clear Kaunti ang reported na mga krimen, di ba? Yung usual crime na nangyayari. Mga magnanakaw, holdupper, di ba? Karnapper. Ang laging sangkot ngayon, pulis na lang. Yung ginagawa ng kriminal, yun ang ginagawa ng pulis ngayon. Sa panahon ng pandemic, lahat ng krimen, bibihira na yung nasasangkot kriminal Ang krimen nangyayari, gawa ng pulis. Hulidap, mga ganyan. At yung ginagawang papel ng mga hired killer, sila na rin ang gumaganap, mga kaibigan. Di ba tinaas na sweldo? May nangyari ba? Walang nangyari. Lalong lumala. Lalong nagpalakas pa ng loob nila. Kasi mali. Alam natin ginagamit sila. Ang purpose ng pagtaas ng sweldo sa kanila para sa loyalty. Na supposed to be ang loyalty ay nasa taong bayan, wala sa nakaupo. Hindi ho ba? Ganyan din ang trabaho ni Gloria nun, di ba? Mga kaibigan, gamitin sila. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito yung binabanggit po natin kanina na merong isang korte. Pangalawa na yata ito. Meron pang isa sa may parting Mindanao eh. Itong Bacolod City Regional Trial Court ay pinawalang bisa yung search warrant na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court. Search warrant ito ang nasabing judge, mga kaibigan, si presiding judge Ana Celeste P. Bernad ng Branch 42, Bacolod RTC. Kanyang ibinasura ang illegal possession of firearms and ammunition case na inihain laban sa mga aktivista. Siguro nabahala ito, natakot na ito. Kasi nakikita ninyo ngayon, basta na lang nag-i-issue ng search warrant. Merong sinasabi rito kaya ito dapat aksyonan ng Korte Suprema ito. Nakalagay po dito na yung criminal cases, mga kasong kriminal laban sa mga aktivista ay inihain pagkatapos ng ang mga otoridad ay maipatupad ang search warrant na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court Judge Cecilin Burgos Villabert na ito ang dahilan na discover yung mga firearms daw and ammunition. Sa pagka-issue ng search warrant, sa ilalim ng rules, under the rules, there has to be the following. Sa pag-i-issue raw ng search warrant, ito pala mga kailangan na meron, mga kaibigan, bago mag-issue ng search warrant. Number 1, probable cause. Number 2, probable cause must be personally determined by the judge. Number 3, the judge must examine in writing and under oath the complainant and the witnesses. Number 4, the applicant of the search warrant and the witnesses or witnesses must testify only on pieces of information that he or she knows. And number 5, the warrant especially describes the place to be searched and things to be seized. However, in this case, the Bacolod Court noted that the search warrant failed to describe the place with particularity, even if during the actual search, the police knew the areas that needed to be examined. Ibig sabihin, yung madalas nating nababanggit, maging sa kaso, may mga elements yan, di ba? Depende sa kaso, may kanya-kanyang elemento. Ito, yung mga elements na kailangan mo para sa pag-i-issue ng search warrant. Pero itong kanyang pinawalang bisa ng mga search warrant, nitong Bacolod Judge, na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court, mga kaibigan, nakita niya na hindi nakasaad doon, kulang. Kulang yung elemento. Kasi pag kulang ang elemento,
Baliwala lahat yun, kahit nandun yung ibang elements. Kailangan kumpleto ang elements. O, ano sabi? In this case, the Bacolod Court noted, nakita niya na yung warrant ng Quezon City failed to describe the place with particularity. Oh, hindi na-describe yung lugar, at saka kung ano yung particular, doon sa lugar. Even if during the, yun na po, mga kaibigan. Sabi there was, therefore in this case, an infringement of the constitutional requirement that a search warrant particularly describes the place to be searched, and that infringement necessarily brought into operation the concomitant provision that the Constitution guarantees the right of the people to secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures. Oh, mga kaibigan, labag sa konstitusyon, madalit sabi. So, ibinasura. Ang sabi ho dito, this is the second time, pangalawang beses na raw po ito, that a trial court, na ang isang trial court, has nullified a search warrant issued by Quezon City RTC Judge Villabert. Sipin ninyo, pangalawa na ito. Notorious ito na judge, mga kaibigan. Ang una raw na kaso, yung kaso ng mamamahayag na si Lady Ann Salem, na kamakailan ipinag-utos ng Mandaluyong Court na palayain. Ito, kinasuhan din ito, di ba? Aside from the failure to specify the items and areas to be searched, the Mandaluyong Court noted the inconsistency of the informant and the police officers about Salem's alleged participation in gun-running activities and dates of actual deliveries of firearms. Napalaya na to Pero nung una ito, kailan lang ito ipinagutos na palayain, pero nanalo na ito Ipinagutos na rin itong palayain, pero itong loko-loko yung yung prosecutor's office sa Mandaluyong, mga kaibigan. Hindi nila pinalaya, hindi nila sinunod yung utos ng korte. Kinailangan pa na yung korte maglabas ng panibagong order na palayain. Sipin ninyo yan mga kaibigan. Kaya nakakabahala talaga ang nangyayari ngayon. Ngayon, kung may mga napapatay na piskal, judge, kasalanan na yan ng mga gumagawa ng baluktot, di ba? Pero kung ang mga huwes, mga piskal, magkakaisa na sa katotohanan, hindi sila magpapagamit sa baluktot dahil inutusan ka. Merong pressure. Kung hindi sila nagpapapressure, walang magagawa Di ba? O kaya ngayon, kayo may itong mga gago, kahit saan yan, kahit sa media naman ganyan pag may gago, banatan nyo. Hindi po pwedeng kukonsintihin ninyo. Di ba? O kaya, magkaisa kayo. Kasi pagka nagkamali ang isa sa inyo, magdadamay kayong lahat. Nakita ninyo yung walang yang ambasador, di ba, na nambugbog ng kasambahay, si Mauro, mga kaibigan. Yun, ano nangyari?
nadamay ngayon lahat ng mga diplomat. Kasi patutupad na raw ng DFA yung bagong tuntunin na hindi na sila papayagang makapagsama ng kasambahay. Kung magsasama sila, kailangan legitimate na dadaan ang proseso sa POEA. O, kita mo? Eh di nadamay lahat sa kanya, mga kaibigan. Kaya yun ang masama eh. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan talaga puro pagkakaisa lang eh. Mga kaibigan, pagkat nakakabahala ang mga nangyayari. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang mga tao, natatauhan eh. Nakikita na eh. Ang mga pangyayari. O ito, babanggitin ko lang sa inyo ulit. Ha? Ano nagawa nyo? Sa ipinangako ng administrasyong ito. Ngayon, gagamitin mo yung mga tao, katulad ni sa kapinsalaan ng ibang tao, ginagamit nila. Si Vice President Leni Robredo na cover up sa kanilang napakalaking kapalpakan sa lahat. Alam nyo ito. Mabuti pa siguro kung ang ginawa na lang nitong administrasyong ito, wala naman palang kakayahan. Mabuti pa sana ang ginawa na lang nila. As is where is na lang eh. Ano ibig sabihin nun? Kung paano, minanage na lang nila yung pagpapatakbo ng gobyerno, kung paano itong tumatakbo sa mga nakaraan. Ang masama kasi, ang management sa nakaraang mga administrasyon, may mga nagnanakaw, pero hindi ganito. Na mga kaibigan talagang inaabuso ang kapangyarihan. Pumapatay ng mga taong labag sa batas ang nangyayaring pagpatay sa mga tao. Mga kaibigan, sana pinagpatuloy na lang nila. Total, ang dami namang magnanakaw ngayon eh. Di wala pa kayong problema. Hindi ba? Wala pa kayong tinatakban. Kaya ngayon, takip kayo ng takip. Wala na kayong ma-address, pati sa bakuna. Yung kawalan ng pagtitiwala ngayon ng marami dyan sa Sinovac. Binibintang nyo kay Vice President Robredo, bakit siya ba kumuha niyan? Siya ba umangkat niyan? Siya ba nagpumilit ipagduldulan niyang Sinovac? Ang sinasabi niya, kailangan merong isang tanggapan na magre-rekomenda. Binasa nila yung batas eh. Napahiya sila Kasi ito hindi mo maintindihan pagka pangkaraniwan. Hindi ka agad maintindihan. Kailangan marinig mo. Sila rin nagsasabi. Binasa nila yung batas eh. Meron pala talagang ganon. Ang kanila ngayon dinidepensahan para lang wag sila sumabit. Sabit-sabit sila pa nag-uusap Presidente Digongyo, si Duque, tsaka si Roque. Mga kaibigan, ang pinag-uusapan nilang batas doon, yung universal healthcare, yung provision doon, na sinasabi kung yung pagbili
Wala naman daw doon kasi donasyon lang daw ito. Kaya hindi na raw dapat dumaan doon. Ano? Ano kayo? DSWD? Drugs yung pinag-uusapan na yan, bakuna. Mga kaibigan. Oh. Sa ibang araw natin pag-uusapan yan. Ang problema, kayo umangkat niyan eh. Kayo nagpasok dito niyan, nagpapasok dito niyan. Sa kabila na walang proven clinical trials yan. At sinasabi nga, ano ba yung bansa? May isang bansa ngayon, Cambodia, kung di ako nagkakamali. Yung bansang Cambodia, tinabla nila yung ano eh. Bali ba, kaalyado pa ng China yan ha? Yung Cambodia, mga kaibigan. Isipin mo ano sabi nung kanilang leader, ay hindi kami, kuwan ha? Huwag nyo kaming gawing ano rito. Ano yun? Meron siya sinabi na yung parang huwag silang gamitin sa testing nila. Ha? Kaya sila raw ay kukuha ng ibang brand na hindi galing dyan sa China. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Hari! Mantika! Rockway! Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan